Always remember that the church is not appointed to wrath. Ang liwanag niyan, no? Ang church ay inappoint para ibigin magpakailanman ng Panginoong Hesukristo. Hindi para i-appoint sa wrath. Okay. Ano po ba ang wrath? Ito ay hindi lang anger. Kung tatagalugin mo siya, ito ay puot. At kung titimbangin natin ang bigat o ang kilo ng mga salita, kung ang anger ay 1 kilo, ang wrath 10 kilo. Ito ay puot. Kaya nga sabi nila, nagsimula ka lang na inggit sa kaibigan mo ha. Nag-umpisa sa pagkainggit. Pagkatapos, tumatagal nakakasama mo. Pero kaibigan mo siya ha. Habang tumatagal, nagkagalit ka na sa kanya. Naaasar ka na. Ang arte naman, ang yabang naman. Di ba? Mga tipong ganyan. Which is normal for a kid. Di ba? Pero ang masaklap nito, pag na-develop na po yung isang anyo ng emotion. Kasi ang wrath po ay isang emotion, kung tutuusin po siya, no? Pag na-develop na yung emotion ng wrath o puot, diyan na po delikado. Diyan na po pumapasok yung mga bagay na sa bandang huli pinagsisisihan nila. Sana hindi ko nagawa yon. Sana nag-isip ako. You know what I mean? Do you still want me to tackle that here? Tatagal po tayo. Ang wrath ng Diyos sa mundo ay nakatakda po naman talagang mangyari. In fact, the Lord Jesus Himself, pinauna na ito sa mga apostoles niya. Binanggit niya ang the coming wrath, ang darating na kapighatian. Pero tandaan niyo to ha, intended po ito para, para lipulin na ang kasamaan sa mundo. Ito na po talaga yung pinakakapuspusan Hindi po ba? Ang tao likas na, sabi nga nila, makasalanan dahil ito ay meron siyang amartiya, no? Yung amartano kasi, ito po yung nakukumit natin yung sins. Mga sins, nagkakasala ka. Okay, nakagawa ka, ang dami mong sins. Yan po ay hamartano. Pero pag sinabi mong hamartia, ito po, wikang Grego po yan, no? Ito po yung sin nature na mana natin kay Adan at kay Eva. At ang tao po, since may hamartia, tingnan po ninyo, sin nature. Tinanggal ng Diyos yung karamihan ng tao during that time sa flood. Natira lang po, should I say, 8 katao. Siyempre sa pangunguna ni Noe o si Noah, kanyang mga anak, asawa, and all that. You know what? Konting panahon lang ang lumipas. Ayan na naman po. Hamartia. Sin nature. Amen? Diyan po yan Kaya nga po, isa lang po ang solusyon for the hamartia. The Son of Man, the Son of God became man. God became man. The second person of the Trinity became man. That's Jesus Christ. And on the cross of Calvary, showed His perfect love. He showed His perfect care. He showed His heart to the world. That He wants the whole world to embrace His finished work on the cross. At sino mang mananampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ako may sabi niya ng banal na aklat, ang Bible. Ang Panginoong Hesukristo po natin ay napaka-gentle. Hindi Kanya pipilitin kung ayaw mo, pero sa pagtanggi mo naman sa Kanya, meron po siyang tinatawag na konsekwensya o consequence ng mga decision mo. Ang pagtanggi sa Panginoong Hesus, makinig pong mabuti, this is very important. Ang pagtanggi lamang sa Panginoong Hesus at sa Kanyang tinapos na gawa sa krus, ang tanging passes ng tao sa impyerno.
Amen po ba? Sa kabilang banda naman, ang pagsampalataya sa tinapos niyang gawa sa cross. Yun naman po ang passes natin sa langit. And kung tinanggap mo na po ang Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior mo dahil naniwala ka sa finished work niya sa cross, congratulations with all of my heart. I know you have eternal life, Zoe kind of life, here on earth. Nararanasan na po natin yan. Ngayon, balikan po natin ang naglalagablab na mga balita dito po sa daigdig. Marami pong naniniwala na mga scholars na natutupad na po yung mga karamihan ng mga senyales ng Matthew 24. May nagsasabi pa nga raw Gog and Magog, pero naipaliwanag naman natin na hindi pa po yan, patikim pa lang po yan, no? Dahil meron po talagang itinakdang panahon ng Diyos for that. Pero at least yung patikim, yung fourth haste, pinapakita po niya. Amen po ba? Ngayon, yung mga pangyayari sa Middle East, kasi alam ninyo, wala pong ibang orasan ng Diyos kundi ang bansang Israel na nakatayo sa Middle East. Bakit ko sinabing Middle East na rin po ay kasama sa buong hula? Sapagkat ang mga kalaban ng Israel ay mga hukbong nagmula rin po sa Middle East. Amen po ba? Kaya kung ang ibang bansa ay hindi naman taga Middle East, medyo huwag kayong mabahala dyan dahil bokya yan. Hindi yan propesiya. Propesiya kuno yan. Kuno. May nagsabi nga di ba? Hindi na ako magbabanggit ng bansa, sinabi niya bansang yun. Hala, ako, ano ba yan? Muntik ko yung kape talaga, sa tawa ko, lumabas sa ilong ko isang umaga. Ano ba yan? Binanggit niya makatagpuan sa Southeast Asia yung bansang sinabi niya. Lumabas yung kape sa ilong ko sa katatawa ko. Panginoon ko. No. Middle East lang po ang involved. Amen po ba? Ang Amerika nga wala sa Biblia. Or should I say, yes. Wala po sa Book of Revelation. May binabanggit sila na mga ibang mga talata na, ito ang Amerika, ito ang ganyan. Pero pag-aaralan mo, hindi po siya. Kasi ang sabi nila, yung harlot of Babylon, Amerika daw. How come? Ang liwanag naman doon, binanggit nga, nakaupo sa 7 burol. Ang Amerika ba nakaupo sa 7 burol? Abay, hindi Kaya alam mo na kung anong bansa yung nakaupo sa 7 burol. No naming names lang tayo dito para naman safe tayo Kaya yung mga tipong ganyan, alam ninyo, itong gusto ko pong sabihin sa inyo, no? Mahalin natin kung ano man ang views ng ibang kapwa natin mananampalataya. Para po sa akin, mas mahalaga yung pagkakaisa natin as believers. Okay? Kahit regardless ng anong views. May kausap ako kanina, ibang view niya Actually, ang view niya medyo kakaiba. Ako'y nawindang sa mga paliwanag niya kaninang tanghali. Hindi po siya pre-trib, hindi siya mid-trib, hindi rin siya post-trib. May kakaiba siyang pinaliwanag. Sasabog ang utak mo, magpapakinggan mo. Pero kapatid natin sa Lord, hindi, sige na nga. Ay, opo, ako. Pero sumasakit ng ulo ko. Hindi talaga, ewan ko nga ba, may edad na po, matanda na. Nung araw pala, gano'n ang turo sa kanila. Di wala tayong magagawa doon, Alam ninyo, ang Panginoon natin, ang Panginoong Hesukristo, mas ninanais niya nagkakaisa ang kanyang mga anak. Kasi alam ninyo, makinig po mabuti, importante po ito, kahit ano pa ang views mo, basta naglagak ka ng tiwala sa tinapos na gawa ni Kristo, mararapture ka Mararapture ka. Kaya paniwalaan mo, kaya hindi, ang pre-trib, mararapture ka pa rin. Kaya it's too important for us to be at peace sa mga kapatid natin kay Lord Jesus. Dahil, ang Lord natin, si Jesus Christ, ang gusto po niya, yung pagkakaisa natin. Tulad ko, ako hindi ako naniniwala sa institutional church. Anong relihiyon ko? Wala akong relihiyon, no?
I am a Christian. Ang denomination ko, wala akong denomination. Pero mas marami kaming pulong, mas marami kaming congregation na nagagawa kasi out nga kami sa denomination. Kahit na 5 lang kami, pwede kami magpuri. Hindi po ba? Yun po sinasabi ko. Meron naman naniniwala, institutional church. Igalang po natin sila. Wala po yung kagatan, wala yung or should I say, uy, we are different from each other. Ayaw kita. Ay, hindi pwede yun. Yang ginaganyan mo, yung sinasabi mong ayaw mo siya, binili ng dugo ni Kristo yan. Kaya mahalin mo yan. Di ba? Magkakapatid tayo, iba-iba lang ang doktrina. God bless.